Malakas kayang bumayo tong bagyong Salome o iiwan tayong basang-basa? Alam niyo ba na ang pangalan ng mga bagyo ay nadedecommission o natatanggal sa listahan kapag unang-una dapat marami itong napinsala or maraming namatay sa pagdaan nito. Ang criteria po dyan ay at least 300 na tao ang namatay or 1 bilyong damages sa property or sa infrastructure. So natanggal na nga po sa listahan ng bagyong Yolanda, Ondoy, Pepito, Rolly at marami pang iba. Pangalawa, natatanggal din sa listahan kapag tunog politiko, gaya ng pangalang Gloria, nakapangalan ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Natanggal din sa listahan ng pangalan ng mga bagyo ang Nonoy dahil katunog ng pangalan ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Bakit naman siguro pakinggan kung halimbawa, higit 150 bilyong pisong pinsala ang iniwan ng dating bagyong Gloria. Dapat siguro pangalan ng kongresistang ipalit dito. Pangatlo, pop culture. Alam niyo ba dati may bagyong Kanor? Pero tinanggal din yan sa listahan. Pangit naman siguro kung bagyong Kanor nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, kakatapos lang ng bagyong Ramil. Ang susunod dyan ay bagyong Salome. Malakas kayang bumayo tong bagyong Salome o iiwan tayong basang-basa? Sa tingin nyo, tatanggalin din kaya ito ng Pag-asa? Comment nyo dito o stitch nyo itong video nito kung ano ang opinion nyo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trip.